may nagkawang gawa at nanawagan para sa isang matandang nawawala sa pamamagitan ng Facebook. Ito'y natunton at naibalik sa kanyang pamilya. Ito ang kwento ni Mang Roldan o Roland at ng binatang si Jomil. Naging viral sa internet nitong mga nakaraang linggo ang post na ito. Hinahanap ang 63 anyos na si Mang Roldan. Ang nanguna sa paghahanap, hindi niya kadugo, si Jomil. Nakilala ni Jomil si Mang Roldan sa isang kantina habang bumibili ang matanda ng 5 pisong kanin. Meron kakaiba sa personality niya. Parang meron ako kailangan gawin. Hindi lang siya basta kausapin. Tigakawayan Isabela raw si Mang Roldan at nag-iisa na lang sa buhay. Ang kanyang misis namatay sa sakit sa buto. Ang kambal niyang anak namatay naman sa bronchopneumonia. Habang ang bunso nasawi nung nasagasaan ng bus. Binubuhay na lang ni Mang Roldan ang sarili sa pagbibenta ng bote at lumang kahon sa junk shop. Mula La Union, 4 na araw na raw noon naglalakad si Mang Roldan papuntang Pampanga para hanapin ang mga natitira pa niyang kamag-anak. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Sa pagtatapos ng kanilang usapan, binigyan ni Jomil ng pamasahe sa bus si Mang Roldan pabalik ng Isabela. Matapos ang ilang linggo, gustong kumustahin at siguraduhin ni Jomil na nakauwi ng Isabela si Mang Roldan. Pero hindi niya alam kung paano makikipag-ugnayan dito. Pagka-ere ng istorya ni Mang Roldan, nakatanggap kami ng tawag sa San Fernando, Pampanga raw makikita ang pobreng matanda. Pagdating namin sa simbahang ito, Magandang hapon po. bumungad sa amin ang matandang malaki nga ang pagkakahawig sa litratong naging viral sa Facebook. Tanong po namin, kilala niyo po itong nasa litrato na to? Kayo po ito? Kayo po si Roldan Jimenez Pineda? Roland Jimenez Pineda. Nagkamali lang po ako ng bigkas na... Pero paglilinaw niya, hindi raw siya si Mang Roldan, kundi si Mang Roland. Itong suot ko ng jacket dito sa picture, ito po yung bigay po ng Mr. Reyes. Kayo po ito? Ako po. Matapos daw silang magkita ni Jomil, nakauwi naman daw siya ng Isabela sa pamamagitan ng paglalakad at pag-aangkas sa truck. Pero makalipas lang ang 3 araw, nagdesisyon siyang bumalik ng Pampanga para muling makipagsapalaran. Hindi naman po kayo napagod o nagutom nung habang naglalakad po kayo? Dito na siya nakita ni na Christian at ang ilang miyembro ng Christ in You Ministries. Nasa labas ako ng church, then tinawag po ako ng isang member ng church katatapos lang ng service. Sabi niya, mayroon po kaming nakita sa Jessica, so baka siya po yun. Pwede po bang pagtutulungan po siya? Then lumapit po ako sa tindahan na yon. Kinompirm ko po kung siya nga. Sa tapat ng gusaling ito natutulog si Mang Roland. Sa buong maghapon ng pag-iikot ko, dito ako namamahinga. Pang pagdating kinabukasan, magkaroon ng panibagong lakas na naman, makapagbenta ng kalakal. Kalimitan daw siyang nakakatagpo ng may mga mabubuting kalooban. Bilis ko po nakagana loob si Manong Roland. Pagka may biyayang binibigay si Lord na pagkain ka ako, binibigay namin sa kanya. Minsan na rin daw siyang nanirahan sa Maynila, pero na-demolish ang kanyang barong-barong. Sinira rin daw ang kanyang fishball cart. Kaya, nangangalakal na lang siya. Ang kinikita ko lamang po dyan sa pamumulot ng kalakal, minsan nakaka 20, 30 plus ganyan. Pag pinalad naman ng konti, 50 ganyan. Yun ang pinangbibili ko ng pagkain sa araw-araw. Kung minsan talagang walang-wala, nanghihingi ako. Kahit na batid ko nakakahiya. Sa kalsada na rin daw inabutan si Mang Roland ng kanyang kaarawan nito lamang August 22.
Meron ako isang kaibigan na nagtanong sa akin, pumunta rito sa tulugan ko, kung kumain na ako. Sabi ko, wala pa, sabi ko. Ito, kaarawan ko nga ako, kinakantahan ko na lang ako sa sarili ko ng happy birthday to me. Ngayon ang ginawa ng kaibigan kong yun, lumakad, may pinuntahan. Pagbalik niya, may dalang mga rambutan, saka tinapay, pandesal. Yun, bali ang inialay niya sa akin, hangdong. Napakalungkot talaga ang nag-iisa, lalo na nung nagawa kong uminom ng pesticide. Nag-decide ako na wakasan na rin ang hirang kong buhay. Ngunit pinalad pa rin ako na nabuhay. Doon ako nag-isip na malamang ka ako, may naghihintay din siguro sa akin. Kinabukasan, binalikan namin si Jomil at ang kanyang girlfriend na si Luis para samahan sila sa kinaroroonan ni Mang Roland. Sir, kayo pala. Opo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po, madam. Naalala niyo po ako, alam niyo po Opo. yung pangalan ko. Opo. Tagal niyo pa hinahanap pa. Kaya nga po kahapon, nag-decide na ako nung may nagbalita kasi sa akin na napanood nila yung aking sa TV. Nag-decide ako na magpakita dito. Nabalitaan ko po na nahanap daw po ninyo ako. Kayo nasa Nueva Ecija. Opo, punta po kami ng Kabanatuan pa. Kayo po ang aking inaalala. Masyado na kayo naabala. Hindi, Ako maraming pong salamat sapagkat sa akin pong paglalakad, napakarami ko pong nakita, naging kaibigan na sana mabigyan din ako ng pagkakataon upang sila yung akin din pong mabahaginan na tulong na papamahagi po sa akin. Wala na po talaga ito ng Diyos. Naniniwala ako. Ako rin po. Dahil walang ibang matutuluyan si Mang Roland, pansamantala muna siyang kinupkop ni Jomil. Baka kayo nga daw po si Jesus Christ na pumatok sa puso ng nakararami para paalalahanan sila kung gano'n kabagay ang Panginoon. Ipinabasa rin ni Jomil kay Mang Roland ang ilang comments sa ginawa niyang vlog. Masaya, nagugulat sapagkat hindi ko sukat akalain na yung maikling kwento lamang na yung ngunit katotohanan ay marami palang nakabasa. Para makalikom ng tulong kay Mang Roland, in-upload namin sa aming Facebook fan page ang larawan ng pagkikita ni na Jomil at Mang Roland. At ang larawang ito nakatanggap ng mahigit 10,000 likes at libo-libong shares at comments. May dentistang nagbigay kay Mang Roland ng libreng pustiso. Hindi nga, pera bira. Opo, sa inyo po ito. Ang mga nalikom naman na donasyon ni Jomil para kay Mang Roland, ipinambili ng fishball cart. Paano ako makakaganti nito? Naku, wala pong ano man yun. Sinubukan naming hanapin ang mga kamag-anak ni Mang Roland at dito sa Maynila namin nakita ang nag-iisa niyang kapatid. Kahit saan po ako magpunta nung hinahanap talaga po ako noon, yung kapatid ko. Kasi madalang po kami magkita kasi sa sitwasyon ng aming buhay. Yun po ang mabigat kasi katulong lang po ako. 7 taon na raw silang hindi nagkikita. Ang alam daw niya, sa Isabela ito nakatira, kaya laking gulat niya nung nabalitaang palaboy-laboy na lang ito. Yes ko po. Bagamat hikahus din si Rebecca, handa raw siyang kupkupin ang bunso niyang kapatid. Boy, kapatid ko, alam ko, kilala mo ako. Gusto na kitang makita, kahit ano ka pa. Magkasama tayo. Tayo na lang dalawa. Wala na tayong mga magulang. Boy, kapatid ko, mahal na mahal kita. Na alam ko, sabik ka sa akin. Sabik ka na sa akin. Alam ko yon.
Para wakasan na ang pag-aalala ni Rebecca, nung araw ding yun, pinagtagpo namin ang magkapatid. Ayan ang bisita natin. Ay, kapatid ko! Okay lang. Ano naman ba? Tagal kitang hinahanap hanggang Bagyo, nilakad ko. Okay lang. Okay ka lang. Okay lang ako. Okay ka may ano. Okay. Ngayon. Sa dalawa lang tayo. Alam ko yun. Sinamahan din namin si Mang Roland sa Calawag, Quezon para dalawin ang kanyang biyanan na si Nanay Rosita. Ano Nay, magandang tanghali po sa inyo. Kumusta na kayo Nay? Mabuti naman. Mabuti naman. Simula nang mamatay yung aking anak, di ka na nag-asawa. Salamat naman. Salamat sa Dahil naalala mo pa rin ang anak ko. Ayoko naman. Dinalaw rin niya ang puntod ng kanyang namayapang asawa. Saan ka man naroon, sana'y maligaya ka rin sa iyong kinaroroonan. At naway, darating din ang panahon, magpangita rin tayo sa kung saan ka man naroon. Nais ko na pong ibaon sa limot ang lahat upang makapagsimula po ng panibagong buhay. Mang Roland, pag naisip niyo ano kaya ho itong lahat ng ito, anong kahulugan? Malaman po isang pagsubok po na napakabigat. Minsan na rin akong nagkasala talaga sa kanya na tinangka ko na rin kitli ng sarili kong buhay. Ngayon, wala na. Ay, hindi na po. Dahil Hindi sa mo na naisip yun. siguro may panahon pa para baguhin ko ang lahat, limutin ang lahat. Makalipas ang 3 buwan matapos naming i-ere ang kwento ni Mang Roland, bumalik kami sa bahay nila Jomil para kamustahin si Mang Roland. Pero ayon kay Jomil, halos 3 linggo na raw hindi umuuwi sa kanila si Mang Roland. Mula nung bumalik daw si Mang Roland galing Calawag, Quezon para bisitahin ang puntod ng asawa niya noong undas, nagpaalam na rin daw sa kanyang matanda na muli itong babalik sa lansangan. Nag-aalala na nga raw si Jomil kung napaano na si Mang Roland, lalo pat magpapasko. Kaya't sinamahan namin siya sa kanyang muling paghahanap sa matanda. Pero nung nakita niyo po, pag ganyan siya, pabalik. Dito lang. Pero kailan niyo last na nakita si Roldan dito? Hanggang sa isang text message ang natanggap ni Jomil mula sa isang kaibigan. Nakita raw si Mang Roland sa isang kubos sa tabi ng daan sa San Fernando, Pampanga. Nung gabi rin yun, pinuntahan namin ang sinasabing lugar. At tumambad sa amin ang isang matandang nakahiga sa upuan at nakatalukbong ng banig. Okay. Ito, si Jomil to. Ay, magandang gabi. Napansin namin tila nagbalik sa dati si Mang Roland mula nung una namin siyang nakita. Madumi ang damit, malago ang balbas, at wala na ring pustiso. Paano po nangyari? Paano po nawala? Po isang pagkakamali ko, nagkilom ako, nagwal. Inalam din namin kung bakit bumalik siya sa ganitong klase ng buhay.
Hindi ako mapalagay, hindi ako mapanatili sa isang lugar. Kasi yung nga sabi ko, kati ang aking talampakan. Nasanay na siguro ako na palakad-lakad. Hindi ko rin malaman sa aking sarili kung bakit. Ewan ko, hindi ko rin maunawaan maging sa aking sarili. Talagang pag nakakakita rin kasi ako ng kagaya ko, parang gusto kong tumulong, hanggang doon na lang. Wala naman akong maitulong. Financially, kulang din. Ang fishball cart naman na naipundar mula sa mga tulong para sa kanya. Ayaw niya na raw muling gamitin. Pinilit kong makabangon, ngunit bigo pa rin ako. Pinilit ko talaga. Nangupahan ako sa Manila, 3-5. Bukod ang ilaw, tubig. Titinda ako ng fishball. Pinag-uhuli naman. Nalaman din namin na nakatakda siyang maglakad mula San Fernando hanggang Baguio para raw mga lakal ngayong Pasko. Wala, hindi ko masasabi kung nasaan ako. Hindi ko rin masasabi kung paano ko ito pagdiriwang. Napakasakit na, napakahirap. Sinubukan pang pilitin ni Jomil si Mang Roland na umuwi na lang sa kanilang bahay ngayong Pasko. Nami-miss namin yung tuwing umaga may doorbell, nag-good morning. Tapos, nami-miss ko yung mga pagkape-kape natin doon. Tutuloy ka talaga sa bagay tayo. Tutuloy talaga ako yan. Hanggang kailan ka kaya, hindi ka wala kang balak bumalik. Hindi ko muna may papangako kasi nga, 6 na araw ko rin lalakarin kasi yan. Oo. 12 days, balikan. Hindi naman pwedeng babalik agad ako. Merry Christmas tayo. Merry Christmas din at magandang gabi. Paumanin na naabala ka na rin. Sabay tayo ha. Kaya minabuti na lang magpaalam ni Jomil kay Mang Roland nung ding gabing yun. May hinahanap ako na hindi ko nga alam siguro pa natatagpuan. Hindi ko alam kung ano yun. Umaasa na lang si Jomil na sa muling pagkukrus ng kanilang mga landas, mahanap na ni Mang Roland ang tunay na magpapaligaya sa kanya. Lagi kong pinagdadasal, sana maging safe siya kung kahit saan man siya pupunta. Naiintindihan ko na gusto niyang maglakad-lakad. Unang-una, kahit nagbibiro-biro siya na makati ang paa niya. Kumbaga kasi dahil nasanay siya, purin natin, 7 years din siya naglakad-lakad sa daan ng mag-isa. At saka naiintindihan ko rin yung decision niya gano'n since para sa kanya, mission niya rin yung pagbibigay or yung, kumbaga yung selfless love kung tawagin na kahit hindi niya kakilala, kahit hindi niya kadugo, basta mayroon siya maitutulong, kahit simple lang siyang tao. Ang buhay, walang katapusang paglalakbay. Pero tulad ni Mang Roland, anuman ang piliin nating landas, ang mahalaga, matagpuan natin sa buhay ang tunay na kaligayahan.